Hello everyone, we are the Group 3 and we are here to tell you what is gender and development. So, gender and development approach focuses on the social constructed basis of differences between men and women and emphasize the need to challenge existing gender roles and relations. Also, it advocates not only for adding women into a development process but a rethinking of development concept and practice as a whole through gender lens. Ngayon naman po is pupunta po tayo sa mga legal mandates ng gender and development. Nahati po ito sa dalawa. Ito po ay international and national. Uunahin po natin yung international. Sa international legal mandates ng gender and development po, nangunguna po dito yung Conventions on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women or yung CEDAW na tinatawag na naipalaganap noong 1979. Dito po sa SIDAW, lahat ng different issues patungkol sa mga kababaihan at kalalakihan ay pinag-usapan. Also, ang SIDAW po is considered as a matter of laws protecting the rights of women. After po ng SIDAW, na ipalaganap po yung Beijing Platform Actions or the BPFA noong 1995. Ito pa ay isang landmark document na kung saan pinag-usapan lahat ng interventions and actions na gagawin para matugunan or ma-attain yung global vision nilang gender equality and women's empowerment. And dito po sa BPFA, nagkaroon po sila ng Beijing Conference na tinatawag na kung saan na-adopt ng ating national governments na pinirmahan ni dating President Fidel V. Ramos noong September 8, 1995. Ito po yung Executive Order number 273 or yung Philippine Plan for Gender Responsive Plan Development. Ito pa ay isang national plan na kung saan nagpo-provide, nag-a-address, at nagpo-pursue ng gender equality. And also, ito pa ay 30 years perspective plan. After po ng BPFA, sumunod po ang Millennium Development Goals. Sa Millennium Development Goals naman po is meron silang 8 goals and yung pangatlo po doon is gender equality and women's empowerment. After po ng MDG, sumunod po yung SDG or yung Sustainable Development Goals na tinatawag. And kung natatandaan nyo po, meron pong 17 goals ang SDG. Yung panglima po doon is the gender equality. And ang trabaho po ng SDG ay hindi lamang para i-minimize yung mga gender issues, kundi ma-attain na rin po ito in the future or sa susunod pa na generation. And after po niyan, sa national legal mandates naman po tayo ng gender and development. Unang-una po dyan is the 1987 Philippine Constitution, Article 2, Section 14. Ito po ay isang batas na pumoprotekta sa mga kababaihan at kalalakihan. Ito rin po ay kinilala po ng Estado na ang tungkulin ng bawat isa at pagsisigurado ng fundamental equality ng kababaihan at kalalakihan. Ito po ay pinalawak ng RA 7192 or yung Women in Development and Nation Building Act na kung saan ang mga kababaihan ay equal partners ng kalalakihan in different forms of development, especially sa gender and development. And also, dito na rin po lumalabas yung mga different issues patungkol sa mga kalalakihan. Likewise, yung mga nasa LGBT community. And dito rin po sa RA 7192, kailangan pong lahat po ng government agencies kailangan nilang i-review, i-revise lahat ng regulations, circulars, issuances, and procedures para maiwasan yung gender biases or different gender issues. After po ng RA 7192, sumunod po dyan yung RA number 8760 or yung GAA from 1995 hanggang 2025 po. Ito po ay isang God plan na kung saan under po siya ng Magna Carta, Women, Section 37(1)(c). Sinasabi po dito sa RA na ito na dapat yung at least 5% ng LGU budget ay mapupunta or malalaan po sa God plans and programs po ng ating barangay or ng ating community. Sunod po dyan is yung RA number 9710 or the Magna Carta of Women na naaprubahan po noong August 14, 2009. Dito po is very prominent
prominent po nito sa atin dahil binibigyan po tayo ng mandato or ng rights para sabihin or bigyan tayo ng freedom or pinapahalagan po yung rights nating mga kababaihan dito. Also, dito po sa RA 9712, binibigyan po tayo ng equal opportunities para sa lahat, mapatrabaho, school, or kung saan man po yan. Other national laws on women is the legal basis joint circle mainstreaming gender perspective in agency PAPs to attain the desired outcomes for God shall be a priority in God planning and budgeting. Next is the RA number 6725, an anti-discrimination law, provides for prohibition of discrimination by any employer against any female employee with respect to terms and conditions of employment solely on the grounds of her sex. Next is the RA number 7877, which is the Anti-Sexual Harassment Law, an act declaring sexual harassment unlawful in the employment, education, or training environment and for other purposes. Next is the RA number 8353, the Anti-Rape Law, an act expanding the definition of the crime of rape and reclassifying the same as crime against persons. The National Mandates of God. 1987 Philippine Constitution, Article 11, Section 14, provides that the state recognize the role of the women in national building and should ensure that the fundamental equality before the law of women and men. Next, Law on Gender Mainstream, enacted by Congress, Republic Act 7192, Women in Development and National Building Act. Women shall enjoy rights and shall have the capacity to get, which shall in every respect be equal to those of men under similar circumstances. This act provides guidance and measure that will mobilize and sustainably enhance participation of women in development possession ways equal to that of men. Next, RA 8760, General Appropriation Act, GAA, shall be integrated in the regular activities of the agency, which shall be at least 5% of the budget. Next, RA 9710, Act providing for the Magna Carta Women. Mandates non-discriminatory and for gender equalities measures to enable women's participation in the formulation, implementation, and evaluation of policies and plan for national, regional, and local development. At ngayon naman, dadako naman tayo sa notable experiences ng gender and development. Unang-una na dito sa listahan namin ay ang Violence Against Women Awareness. Dito, finopokus ng gender and development na ma-eliminate yung gender-based violence at mas ma-raise pa ang awareness ng mga tao sa mga issue na nag-exist ngayon or nangyayari ngayon. Katulad na lang ng domestic violence, sexual harassment, at human trafficking. Then next naman ay ang gender equality in politics. Alam naman natin na mas marami yung mga kalalakihan na nakaluklok ngayon or tumatakbo ngayon sa politics or sa ating gobyerno. Dito, pinopokus ng gender and development ang advokasya para sa affirmative action policies at quotas and para mas maparami pa yung nagrepresenta ng mga kababaihan sa larangan ng politics. At ang pangatlo naman ay ang women's economic participation. Dito, pinopromote ng gender and development ang pag-advance ng mga kababaihan sa larangan ng pagtatrabaho. Mas nabibigyan sila ng karapatan dito or opportunity na makapagtrabaho or makapag-apply sa iba't ibang kumpanya or industriya na makapaglalago sa ekonomiya ng Pilipinas. Dito, pinapakita din na kaya rin gawin ng mga kababaihan ang kayang gawin ng mga kalalakihan. Katulad na lang ng pagiging leader sa isang kumpanya or trabaho at kaya rin nilang mag-handle din ng isang kumpanya. Then ang pang-apat naman ang gender-sensitive education. Dito gumagawa sila ng educational tools at mga programa na makakapag-promote sa
inclusive and equitable education para sa lahat ng estudyante at ma-eliminate na ang gender stereotypes. Ang panglima naman ay ang Women's Empowerment Initiative. Dito nakapaloob ang mga programa o mga aktibidad katulad na lang ng microfinance program, vocational training at ang leadership development na ang layunin ay ma-improve or mas lumago pa ang economic, social at political status ng mga kababaihan. Gender responsive budgeting. Dito, tinitiyak nila ang budget ng isang pamahalaan o organisasyon ay patas at nakatuon sa pangangailangan ng lahat ng gender o kasarian. Corporate gender diversity. So yun, nakapokus ito sa pagbibigay ng opportunity sa trabaho para sa lahat ng kasarian. Next is gender mainstreaming. Nandito yung pagbibigay ng sapat na pansin sa mga gender issues sa iba't ibang programs at patakaran ng ating lipunan. Next is yung reproductive health and family planning. Dito naman ay ang pagpapalaganap ng tamang kaalaman tungkol sa reproductive health and mga options sa family sa pamamagitan ng mga seminars at consultation sa mga community. Next is yung engaging men and boys. Ito yung pakikilahok ng mga kalalakihan sa pagpapalaganap ng pagkakapantay-pantay ng lahat ng kasarian. And last is yung advocacy. Pagdating naman sa accomplishments ng gender and development, meron kaming 9 na nakalista dito. So, unang-una ay ang laws and policy enactment. Sa laws and policy enactment, dito natin nakikita na dahil sa gender and development, meron tayong mga existing na batas na kumikilala sa karapatan ng mga kababaihan. So, ang alam na natin dyan is yung Magna Carta of Women or RA 9710 and of course the Anti-VAUSI or Anti-Violence Against Women and Their Children or the RA 9262. So sa mga batas na to, nakapaloob kung ano nga ba yung mga kakaharapin ng mga tao na kapag binabiolate nila yung karapatan ng mga kababaihan. At higit sa lahat, dito rin of course nakapasok yung listahan ng mga karapatan ng mga kababaihan na dapat is alam ng bawat isa. Ayun. So, sa pangalawa naman ay ang gender-sensitive education. Dahil sa GAD ay nagkaroon ng gender-sensitive education hindi lang dito sa Pilipinas, kundi sa ibang bansa din. So, dito pumapasok yung pagkakaroon ng gender-sensitive na curriculum sa edukasyon. Kung saan kinikilala at higit sa lahat dapat mas pinag-aaralan natin yung gender spectrum para mas aware tayo sa kung ano nga ba yung gender na meron ang society natin at para mas makilala natin yung bawat isa at yung karapatan nila. So, sa pangatlo ay ang women empowerment. So, sa women empowerment, dahil sa GAD ay nagkaroon ng pagkilala, ng mas higit pagkilala sa kakayahan ng kababaihan at mas maibigay yung kapangyarihan nila na makapagdesisyon para sa kanilang sarili at makipaglahok sila sa society. So, ang pang-apat naman is cultural change. Ito sa cultural change, dito natin nakikita na dahil sa gender and development ay meron tayong mga societal norms na nababago na. So, kung dati yung mga societal norms natin pagdating sa na related sa gender ay ang kababaihan ay dapat nasa loob lamang ng tahanan nila. Sila ay nag-aalaga lamang dapat ng bahay or nag-aalaga ng kanilang mga anak at hindi sila dapat nakikilahok sa ekonomiya. Sila ay dapat hindi sila pinagbabasa dahil hindi dapat lumalawak yung kanilang kaalaman na sila ay dapat magsisimba lamang, ganun. So, yun ay nabago dahil isa sa mga dahilan nun ay ang gender and development perspective. So, ayan. So, sa pang-5 naman ay ang improved healthcare access. So, sa improved healthcare access, tinitingnan dito kung ano nga ba yung mga batas natin patungkol sa kalusugan na related din siya sa gender. So, ang isa sa pinakamagandang example dito is yung 2019 Universal Healthcare Law. So, sa 2019 Universal Healthcare Law, hindi kinikilala kung ano yung gender mo. Regardless kung ano yung gender mo, you have the rights para ma-access yung healthcare resources natin. And number 6 is yung increased awareness. So, sa increased awareness,
konektado rin siya dun sa cultural change dahil nga sa increased awareness, dito ay mas pinalalawak yung kaalaman ng bawat isa tungkol sa gender, tungkol sa mga lalong-lalo na sa LGBTQ plus community. So, ang God ay mayroong importanteng role para mabago yung awareness ng mga kabataan. So, yung number 7 naman is yung international framework. Yung God ay naging successful siya para magkaroon ng mga international frameworks. Unang-una dyan is yung SDG 5 or yung 5th SDG natin or 5th Sustainable Development Goal. So, sinasabi dito na there must be a gender equality sa ating mundo. And of course, yung sinundan nitong SDG is yung if I'm not mistaken, is the Millennial Development Goal. So, ang Millennial Development Goal, nandun din yung gender equality doon. And, kung hindi ako nagkakamali, is pangatlo din siya doon sa Millennial Development Goal na yun. And sa pangwalo naman is yung success ng GAD is in terms of advocacy and activism, dahil sa GAD ay mas yung mga existing na mga organization dati, yung mga existing na activist, na mga women activist dati is mas dumami sila. At dahil mas ma-inspire yung mga kababaihan na mas kumilos, dahil nga makikilala na meron silang karapatan, at higit sa lahat, dapat sila ay lumalahok sa decision making, hindi lang doon sa micro level, no? Kung i-connect natin doon sa ating kurso, hindi lang doon sa micro level, kundi doon sa meso at higit sa meso level and sa macro level, kung saan sila ay nakikilahok sa politika, sa organizations, ganon. So, yon ay form siya ng advocacy and activism. And number 9 is the economic inclusion. So, kung dati, sa pagdating sa mga business, it's very male-dominated yung industry. So, yung dahil sa GAD, isa sa mga accomplishment ng GAD ay nabigyan ng espasyo yung mga kababaihan na lumahok sa economic affairs. So, ayun. Yun yung isa sa mga accomplishments ng gender and development. Ngayon naman ay dadako tayo sa downfalls ng GAD. Una na dyan is ito ay binatikos dahil sa pagbibigay diin sa mga pagkakaiba sa lipunan sa pagitan ng mga lalaki at kababaihan, habang binabaliwala ang mga koneksyon sa kanila at higit pa sa potensyal para sa mga pagbabago sa mga tungkulin. So, yung pangalawa naman is institutional resistance or paglaban sa institusyon. Sinasabi dito na isa sa mga downfalls ng GAD ay kung paano ito tinatanggap ng isang institusyon. Mayroon kasing ilang mga institusyon na hindi masyadong bukas sa pamamaraang ito dahil sa kanilang mga paniniwala at pagpapahalaga. So, ang halimbawa dyan naman is yung mga IP. So, sa kanilang kultura, ang pamumuno ay napaka-patriarchal, kaya naman ito ay nag-ugat sa kanilang paniniwala na ang mga lalaki ay dapat nasa pamumuno. Kaya may mga IP community na hindi bukas sa pamumuno ng kababaihan. So dito pumapasok ang intersectionality o yung pagkilala sa issue na isinasaalang-alang ang epekto nito sa lahi, kasarian, kulay at kultura. So pupunta naman tayo sa pangatlo, which is resource allocation o paglalaan ng mapagkukunan. So, tinitingnan dito na maaring may maayos na alokasyon sa budget, ngunit sa pamamahala ay may kaso na hindi na-maximize. So, noong 1995, sa pamamagitan ng General Appropriations Act, pinakilala ang gender development sa Pilipinas bilang the women's budget upang suportahan ang pagpapatupad ng mga programa at proyektong nakatuon sa gender advocacy at women's empowerment. So, ang patakarang ito ay nag-uutos sa lahat ng departamento at ahensya ng gobyerno na maglaan ng hindi bababa sa 5% ng kanilang kabuuang taunang budget para sa mga programa, proyekto at aktibidad ng kasarian. So, gayunpaman, kung ang budget na ito ay hindi sapat, ay maaaring depende sa iba't ibang mga kadahilanan. Ang pagiging epektibo ng diskarte ng GAD ay hindi lamang tinutukoy ng halaga ng mga pangapagkukunang pinansyal na inilaan dito, kundi pati na rin sa kung paano ito ginagamit ang mapagkukunang ito.
Ang mga salik tulad ng kalidad ng mga programa, ang kapasidad ng mga ahensyang nagpapatupad, at ang antas ng pakikipag-ugnayan sa komunidad ay maaaring makaapekto sa lahat sa pagiging epektibo ng inisyatiba ng GAD. So, dagdag pa rito, bagamat ang 5% na alokasyon ay maaaring mukhang makabuluhan, mahalagang tandaan na ang mga issue sa kasarian ay cross-cutting at malaganap, na nakaapekto sa maraming sektor tulad ng kalusugan, edukasyon, trabaho at higit pa. Sa makatwid, ang pagtugon sa mga isyong ito ay maaaring mangailangan ng malaking mapagkukunan. So, yung pinakalas naman ng downfall na ito ay edukasyon. So, may mga patakaran ng paaralan na hindi sumusunod sa GAD at gender mainstreaming. May mga paaralan pa rin na hindi pinapayagan ang cross-dressing, expression through earrings, gaya sa school ko nung high school na kapag gay ka, bawal ka magpahaba ng buhok, bawal ang pagkukutics, pati na rin ang pagpapahaba ng kuko. So, ang mga pag-aaral sa orientasyon ay hindi malawak na inaalok o potensyal na magagamit sa Pilipinas. Kasi hanggang sa puntong ito, tanging ang Miriam School at UP Open University pa lamang ang nag-aalok ng gender studies. So, nabanggit na din ito dati ni Sir, kaya naman maituturing natin itong downfall kasi hindi pa gaano ka-supported ang edukasyon. Hello everyone, I am Iron Nicole AI and I am here to share facts about gender and development. So first, nag-develop po ang Gender and Development or GAD noong 1980s as an alternative sa Women in Development or yung tinatawag natin na WID. So next, what is GAD? So ano nga po ba ang ibig sabihin ng Gender and Development? So, dinefine ng Philippine Commission on Women ang GAD as the development perspective and process that is participatory and empowering. So it means po, both men and women are empowered. They are free from violence, respectful of human rights, and supportive of self-determination. So next, number 3, reduce gender disparities. So next, ibig sabihin po, God aims to reduce gender disparity. So ibig sabihin po, both women and men have equal access to resources, status, and well-being. God also promotes yung paggamit po ng mga gender perspectives in iba't ibang development projects. Yun lang po. Number 4, God focus on how roles, duties, and expectations are distributed throughout society rather than how women are treated specifically. Number 5, God applies gender analysis to uncover the ways in which men and women work together, presenting results in neutral terms of economic incompetence. Number 6, gender equality benefits the economy by reducing the gender gaps in labor force participation and productivity, which can lead to higher GDP and economic growth. And development number 7. God focuses primarily on two major frameworks: gender roles and social relation analysis. Number 8. God also provides an effective framework for examining the various development issues and projects in the South by showing that improved health among women can reduce the country's rapid population growth, which is major issue in the South. Number 9. God also showed that when women have greater access to financial services. Number 10. God's approach is not concerned specifically but with the way in which a society assigns roles, responsibility, and expectation to both women and men. That's all. Thank you.